Magandang gabi sa ating lahat at welcome sa ating Bible study sa Facebook at saka YouTube. Kasi mamaya i-connect ko pa rin sa YouTube. Kaya ang ating pag-aralan ngayon ay kinuha ko sa Roma. Ang pinamagatan ko ang kapangyarihan ng mabuting balita at paghayag ng puot ng Diyos. Si Pablo ang sumulat sa aklat ng gawa at ng Roma. At ito ang unang aklat na sinulat niya kasi yung gawa, yung huling portion doon na rin ang sa kanya. Pero makita natin na si Pablo ay talagang sabi nito sa verse 1 ng chapter 1, mula kay Pablo na alipin ni Kristo, Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. So talagang siya ang hinirang para maghayag ng mabuting balita. So yun ang talagang layunin ng Pablo sa ang pagkatawag kay Pablo. At siya ay tinawag para sa ating mga hintil. So, dito kung ating titinan ang kanyang, kasi ang ipapahayag niya yung mabuting balita, at itong mabuting balita ay sinabi nga niya unang-una sa kanyang pagkasabi ay pinaliwanag niya tungkol dito sa mabuting balita. So sabi niya, ang mabuting balita, sabi niya, ito hindi ko ikinahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat manampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griko. So ito ang kanyang binapahayag na ang mabuting balita, ito ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat manampalataya sa Kanya. Alam niyo kung ating mapapansin, maraming tao na, alam niyo, sinabi na nga ni Pablo ito, kung talagang ang tao lang ay nakikinig at nag-aaral ng kanyang mga salita, ay dapat itong mabuting balita ang talagang tinututukan ng mga taong mga relihiyoso. Sinasabing relihiyoso. Sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos. Pero alam niyo, kung ating mapansin, maraming tao na hindi ito ang binibigyan ng higit na halaga. Ang binibigyan nila ng higit na halaga ay yung tradisyon. Sinasabi kong tradisyon sapagkat yun ay kinagis na ng mga tao na ating pananampalataya ng marami. Na yan ang sinusundan. Pero hindi siya ayon sa aral ng Diyos. Maraming ang talagang sinusunod ay yung, kaya nga sinasabi kong tradisyon sapagkat yung noon-noon pa ganun lang ang ginagawa, sinusundan. Hindi siya ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi nga niya rito at sabi niya sa kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat manampalataya sa Kanya. Karamihan ang mapapansin natin, ang tao pag sinabi niyang pananampalataya, may pananampalataya naman ako sa Diyos, sabi niya. Minsan naman yung iba, sabi nga nila, ganun, yun talaga ang pananampalataya niya Di ba? At sabi naman ng iba, nanampalataya naman talaga ako. Yun ang pananampalataya ko, na ako ay gagaling, mga ganon. Ako ay pananampalataya na ako ay ingatan ng Diyos, mga ganon. No? Pero ang talagang sinasabi nila, paniwala sa kanilang sarili. Kasi parang mali ang pagka-alam nila sa paraan ng pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, ang paraan ng pananampalataya ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga aral at salita ng Diyos. So pinananampalataya natin ang kanyang mga salita at sinusunod natin.
Pero yung mga tao ay karamihan, yun nga, sinasabi kong tradisyon ang sinusundan at yung iba, yun nga, yung sabi-sabi lang, yun kasi ang kinagisnan ko, yan ang sinasabi ng mga matatanda, yun ang ginagawa. Pero wala o yun sa aral ng Diyos. Makapansin ninyo, yung mga tradisyon na ginagawa ng pagsamba ng marami sa mga may mga imahin at mga Diyos-Diyosan. Hindi naman aral ng Diyos mismo ang kanilang sinusunod. Aral yun ng mga Diyos-Diyosan at aral ng mga gawa-gawa lang ng mga aral ng mga tao din. Pero iba ang Ebanghelyo, mabuting balita, sapagkat ang mabuting balita, mismo si Kristo ang nagsasalita sa atin. Kaya nga ang sabi sa Hebreo chapter 1, ang sabi nga roon ay, sabi rito, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa bagong tipan, itong sinasabi ni Pablo, kaya nga, ang sabi ni Pablo dito ay, hindi ko na kinahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mananampalataya, unay sa mga Hudyo, ganoon din sa Grigo. Inihayag nito na ang pagpapabalansala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ayon sa nasusulat, pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So, ibig sabihin, from the time na tinanggap natin ang salita ng Diyos, nagsimula ang pananampalataya. Kaya nga sabi niya, naging ganap yun sa pamamagitan pa rin ng pananampalataya, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang ating pag-aral at pag-alam sa salita ng Diyos para maging ganap ang ating pananampalataya sa Kanya. So, sinabi nga niya na, pero makita natin na maraming tao hindi binibigyan ng pansin, samantalang sinabi na mismo ni Pablo, ng mga alagad, sabihin natin mga alagad, at mismo ang Diyos ang nagsalita, na ito ang kapangyarihan ng ikailigtas ng tao. Pero bakit hindi ito binibigyan ng pansin ng maraming tao? Kaya nga dapat ang Ebanghelyo yun ang pinag-aralan palagi. Pag sa simbahan, dapat yun ang pinag-aralan para magiging ganap ang pananampalataya. Hindi yung ritual na maginagawa. Kaya nga ang Diyos ay kaya napuot ang galit ng Diyos. Sabi niya doon sa verse 18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Kaya tingnan mo hanggang langit kasi nga ang Diyos kasi nasa langit na. Kaya nga nakita natin na sinasabi dito ng nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos, ang galit ng Diyos. Sapagkat mga tao'y sinisiil ang katotohanan. Ang katotohanan ay tungkol sa kanyang mabuting balita. Bakit ayaw sundin? Bakit doon pa ang mga tao pumupunta sa mga gawa-gawa na mga aklat, mga sinusundan? Ay samantalang ang salita ng Diyos ay diretso na mismo ang Diyos sa atin ang nagsalita. Bakit hindi yun ang susundin? Kaya nagalit ang Diyos. Kaya sabi nga niya, ang puot niya ay hanggang langit. Sabi nga niya, dito ay, okay. Kaya nga ang mga taong walang pananampalataya, pakinggan ninyo mabuti ang aral na ito. Sa Roma ng chapter 1, napakahalaga ito.
Alam ba ninyo na ang galit ng Diyos ay, sabi nga niya sa English version the wrath of God reveals from heaven sa mga walang pananampalataya sa Diyos. So sino ba ang mga taong walang pananampalataya? Ang mga taong hindi alam ang mabuting balita ni Kristo. Ang hindi kinikilala ang Diyos. Kasi sabi nga niya rito sa verse 19, ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasan di nakikita, ang kanya walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya, kaya't wala na silang maidahilan. Kaya ang sabi ng Panginoon, wala kayong maidahilan sa akin na hindi nyo ako kilala at hindi nyo, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ko, dapat malaman nyo mayroon Diyos talaga. Kaya nga, ito ang kanyang kinagalit kasi nga sabi nga niya, kaya nga, kung ating tinanin, ano ang kanilang mga gawa ng mga taong kinapupuutan ng Diyos? Ito yung hindi maka-Diyos na mga gawa. Hindi sumusunod sa aral ng Diyos. Unrighteous. Kaya nga sabi niya sa verse 21, kahit nakilala na nilang ang Diyos, siyempre, tanong ka sa labas, sa lahat ng tao, alam nila may Diyos. Pero sabi nga dito, kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinaparangalan bilang Diyos, ni pinasasalamatan. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. See? Alam mong totoo nga naman. Alam nilang may Diyos pero hindi nila pinanampalatayanan. Hindi sila niwala kasi nga kung doon sana sinunod nila at ang mga aral, hindi na dapat sila pumunta sa mga ibang mga aral. Hindi na sila pupunta roon kung sino-sino kasi yun ang aral ng mga taong iyon. At ang tao lang din, yung mga santo-santo na yun ang imahin, yun ang aral nila. Pero sino ang gumawa ng mga aral-aral na yun? Tao lang. Hindi talaga yun galing sa Diyos. So kung ang mga taong kulang sa pagkaalam sa salita ng Diyos, bakit hindi ninyo alamin ang talagang tunay na aral na galing mismo sa Diyos? Dahil ang sabi kanina sa atin sa Hebrew chapter 1, sa ating panahon ngayon, si Kristo na mismo nagsasalita sa atin. Ibig sabihin, kung ayaw niyong tanggapin at ayaw niyong alamin ang aral nito, ayaw niyong tanggapin si Kristo. As simple as that. Kaya nga, dahil sa kakulangan ng kaalaman ng maraming tao, ganyan ang nangyayari. Kaya dapat, dito sa ating napag-aralan ngayon, dapat sa mga nakikinig na mga kulang pa sa pananalig sa Diyos, pakinggan ninyo mabuti. At alamin niyo mabuti itong ating napag-aralan. Kaya nga ang sabi ko ay, so ano mangyayari sa mga katulad nilang na parang nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip? Sabi nga niya, kaya gumawa sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kasi bakit niya naman nadimlan sila kasi hindi na nila tinignan ang si Kristo. Gumawa pa sila ng mga imahen at doon sila pupunta. Di ba? Kaya nga sabi niya sa verse 22, sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal. Sabi niya, so ang mga taong ito ay sila nagmamarunong ngayon, sabi nga niya, lumitaw na hangal. No? Ang mga taong walang pagkilala sa Diyos,
hindi nila alam ang kanilang ginagawa, na sila pala ay tumalikod na sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng Diyos, sabi niya, ulitin natin sa verse 22 hanggang 23. Sila'y nagmamurunong ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng mga taong may kamatayan. Yan ang ginawa ng tao. Hindi bang sinasambay larawan ng tao na mga patay na? So, yun ang sinasabi ng Panginoon. Tinalikdan nila ang kadakilaan ng Diyos at sambahin. Ayun, no? So, maliwanag ito Tinalikdan nila ang kadakilaan ng Diyos at sambahin ang mga larawan ng mga taong may kamatayan. Pastor Jonathan, magandang gabi. Thank you. So, maliwanag dito na sinasabi sa Roma chapter 1 ito, na ang mga taong ito ay walang pagkakilala sa Diyos. Kaya ganyan ang nangyayari sa kanila. Kaya nga sabi niya rito sa nung talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos. Itong mga taong walang kasi pananampalataya talaga. Kasi nga, ang pagtalikod, ang pagpunta mo sa mga Diyos-Diyosan ay pagtalikod yan sa Diyos, sa tunay na Diyos. Kaya nga, remind nila ng Panginoon, nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng mga taong may kamatayan. Diba? So, yun ang sinasamba ng maraming tao Samantalang sinabi ng Panginoon kay Pablo na ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaililigtas ng tao. Kaya, kung ating titinan, anong nangyari sa mga tumalikod sa Diyos? Ang sabi noon sa verse 24, kasi tumalikod na sila sa Diyos. Sabi rito, kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Paano nila pinalitan ng kasinungalingan? Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Kaya yun ang palagi panawagan ng Diyos. So sa mga taong kulang pa sa pananalig at pananampalataya sa Diyos, ito ay paalala sa atin. At sana nga ay mabuksan ang iyong puso at isipan. Kaya nga sabi nga noon the wrath of God was revealed in heaven to those evildoers. So ang puot ng Diyos hanggang langit dahil doon sa mga taong gumagawa ng masasama. Kaya nga ang mabuting balita ay ang kanyang paghahari sa buhay ng isang tao. Kung paano nabuhay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga kung may pananampalataya ang isang tao, ipinamumuhay niya ang Diyos sapagkat sinusunod niya ang aral. Ang walang pananampalataya sa Diyos, hindi makasunod dahil wala siyang alam sa salita ng Diyos. Kaya nga kuminsan, ito yung kaninang sinabi ko nga, mali ang kanila kasing pagkaalam ng tungkol sa pananampalataya. Mapapansin natin. Magtanong tayo ng mga taong sa paligid. Ang sabi nila nananampalataya naman sila, yan na ang mga pananampalataya nila, ganito lang ang pananampalataya nila. So, ibig sabihin, sarili lang nila yon. Kasi ang dapat na pananampalataya, ang paraan ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos at ang ating pinanampalatayanan, dapat yung sinasalita ng Diyos, yung pangako niya sa atin,
ang kanyang mga aral, yun ang dapat na ating sinusunod sapagkat yun ang pananampalataya natin sa Diyos. Hindi yung naniwala naman ako, pero wala kang alam na salita ng Diyos. May sinasabi ay nanampalataya ako na ako'y makarating, mga ganun. Manampalataya ako'y maliligtas. Pero hindi mo alam kung anong paraan ng Panginoon ang pagliligtas. Di ba? So pag ganun ang sinasabi, sarili mo lang yun. May pananampalataya ka sa sarili mo, pero hindi sa Diyos. Yan ang tunay na paraan ng pananampalataya dapat sa Diyos. Galing ang mga salita at ang ating sinusundan, ang kanyang mga aral at pinaniwalaan at ating ipinabubuhay. So kung ikaw ay nanampalataya na nananalig ka lang sa sarili mo lang yun, hindi sa Diyos. Kaya nga, maliwanag na ang sinasabi kanina sa atin ng Diyos ay ang mga katotohanan. Subalit, sabi ko nga rito, ang puot ng Diyos sa mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan dahil sa ayaw kumilala sa Diyos ay mahahayag hanggang langit. Kasi galit siya roon sa mga taong tumatalikod sa Kanya. Kaya nga sabi niya, ulitin ko lang yung verse 25. Ang sabi niya sa verse 25, tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. So dapat ito ang maalala ng maraming tao na sa panahon ay sumasamba sa mga imahin. Maliwanag ang sinabi dito ng Diyos. Kaya nga sa mga taong hindi pa nakaalam ng maraming aral ng salita ng Diyos, pakinggan ninyo mabuti. Pag-aralan ninyo. Makinig kayo. Maliwanag dito pero bakit ang mga tao ganun? Alam mo, ang totoo lang, mga intelihente rin yung mga taong ganyan Pero bakit? Maliwanag ang sinasabi rito sa verse 25. Pero hindi nila sinusunod. Nandoon pa rin sila sa mga imahin. Diba? So, kawawa. Pero, kaya nga tayo patuloy ang ating paghahayag. Alam ko na marami namang nakikita ko na nag-view sa ating pag-aaral na ganito na hindi, mga kaibigan ko na nandoon pa sa pagsamba sa mga imahin. Pero sana nga ay mabuksan ng puso at isipan ninyo para maunawaan ninyo mabuti at makasunod tayo sa tamang aral at makasunod tayo sa Diyos. Hindi sa pamamagitan lamang ng ating paghaka-haka, ating kinagisnan na tradisyon. Kaya kung sinasabing tradisyon yun kanina ay wala kasi sa Biblia. Di ba? Ang mga aral nila ginasunod, kasi ako rin man dati, nandyan din ako sa ganung pananalig. Kaya lang nung mabuksan niya natin ang Biblia at nalaman natin, siyempre, kung yun ang tunay na aral ng Diyos. Kaya nga, kawawa sa mga taong ayaw lumapit sa Diyos. Samantalang ang sinasabi dito, ulitin ko ang verse 16. Sinabi ni Pablo, hindi ko kinahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat manampalataya. So kung ito'y kapangyarihan niya, bakit ang mga tao hindi hinahangad dito? Kasi kung ating titingnan, yung tunay na mga Kristiyanong sumusunod, ay iilan lang tayo. Di ba, Pastor Jonathan? In terms of percentage, kaunti lang tayo. Samantalang dito ang liwanag na sinasabi niya, ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas natin.
Kaya pinaliwanag ni Pablo tungkol doon sa samba na sa susunod. Kasi yun ang ikinagalit ng Diyos. Kaya sabi nga niya rito, kaligtasan, pero ang kasunod niya, kung pagsabi niya na ito'y ikaliligtas ng tao, pero sa susunod ng verse 18, binanggit na ni Pablo ang galit na ng Diyos sa mga taong hindi nananalig sa Kanya. Kaya doon niya pinaliwanag kung papaano na ang ikinagalit ng Diyos. Maliwanag din naman na sinabi niyang, maliwanag sa mga gawa ko, nakikita ninyo. Na yun niya ang palagi kong sinasabi pag ganito ang talata nito. Sabi ko, tumingin ka sa langit, maliwanag na malinaw na sa mga gawa ng Diyos, talagang tunay na mayroong Diyos. Tumingin ka sa kapaligiran mo. Mga bulaklak, mga tanim, makikita mo yan. Patunay na mayroong Diyos. Sa langit lang, kung tumingin ka, yung tubig nandoon sa taas nahuhold niya Papaano kung saan niya papatakin ang ulan nangyari samantalang sa ibabaw yun kung paano nahuhold. And even the planets, so doon lang. Kaya lang, hindi pinapansin ng maraming tao ang gawa ng Diyos. Sanay na sila. Kaya hindi nga natin napaparangalan ang Diyos kung hindi natin alam itong mga gawa niya. Napaparangalan natin ang Diyos. Samantalang sabi niya sa Isaias, nilalang ko kayo para ako'y parangalan. Siyempre, walang magpaparangalan sa Diyos kundi yung kanyang mga nilalang dapat. Yun ang ating kakulangan. At sinabi niya lang, pagkatapos dito, yun yung chapter 25 ang sinabi niya na 24 at 23, simulang 23 hanggang 25, nang talikdan nila, yung sinabi rin ni Pablo ng Panginoon na pinaalala niya sa maraming tao, tinalikdan ninyo ako, pumunta kayo sa mga Diyos-Diyusan. Sinamba ninyo ang mga larawan ng tao. Maliwanag. So maliwanag ito na tinalikdan siya sa kadakilaan, sabi nga, ng talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan. Di ba? So maliwanag ito. Pagkatapos, sabi nga niya sa verse 25, tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Maliwanag ang sinabi niya, ito ang kinapupuotan ng Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilalang sa halip na lumalang sa atin. Dapat ang ating sambahin ay yung lumalang sa atin. Pero ang sabi niya, doon kayo pumunta sa mga larawan na may taong may kamatayan. Ang totoo, patay na nga rin yun. So yun ang ikinagalit ng Diyos, kaya ang puot niya hanggang langit. Hindi ba kayo naawa? Sa mga taong nakikinig na wala pang ganap na pananampalataya na nandoon pa sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, alalahanin ninyong sinabi ng Diyos, ang galit niya hanggang langit dahil doon sa mga gawa ng mga taong sumasamba sa Diyos-Diyusan. Kaya nga, para maalis ang puot ng Diyos sa inyo, talikdan na ninyo ang gawang pagsamba at basahin ninyo uli itong chapter 1 ng Roma, simulan nyo sa 18 hanggang 25, hanggang sa huling verse. Makita nyo ang ginagawa ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Amen? Purihin ang Diyos at sana'y mabuksan ng mga tao at mga taong nandoon pa sa mga pagsamba sa Diyos-Diyusan para maligtas kayo at makapanumbalik tayo sa Diyos. Tayo'y manalangin. Pastor Albert, magandang gabi. Ulitin mo na lang mamaya. Panginoon, maraming salamat at ipinakita mo, Panginoon, kung papaano mo ang kapangyarihan ng itong mga salita mo na magdadala sa amin sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Pinakita mo rin, Panginoon, ang puot mo, ang galit mo dahil sa mga taong walang pagkakilala sa iyo.
Sana, Panginoon, ang aming pag-aaral ay magbukas ng mga pangunawa at pagkilala sa iyo sa mga taong wala pang ganap na pagkakilala. Sa mga ganap naman na may kapatiran na may pananalig na sa Diyos, ay ating ipahayag ito sa mga taong wala pang ganap na pagkakilala sa Diyos para sila man ay maligtas. Kaya, Panginoon, pagpalain mo kaming lahat. Pagpalain mo ang lahat na nakikinig at nakiisa sa aming pag-aaral. Pagpalain mo ang kanilang buong sambahayan at ingatan. Protektahan sila sa mga salot na lumalaganap sa buong daigdig. Lalo, Panginoon, si Pastor Jonathan na nandoon sa ibang bansa, sa lugar nila ay laganap daw ang mga kaso ng virus. Pagpalain mo sila, Panginoon, doon. Lord, patuloy namin dinadalangin sa iyo na naniwala ako, Panginoon, na sa mga panahon ito marami ng unti-unti na lang ang bumababa ng kaso at bumababa na ang mga namamatay. Sana, Panginoon, ito'y katugunan na ng aming dalangin sa iyo. Na sa aming dalangin, Panginoon, ay Panginoon, habag ka sa amin at maawa ka. Ipatigil mo na, Lord, ang paglaganap nito ng mga salot nito sa aming bansa at sa buong daigdig. Alam kong marami ng taong nagising sa mga bagay nito na iyong pinadala sa amin para makilala kanilang lubusan, Panginoon. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming Pangulo at ikaw mag-ingat sa kanya. Protektahan mo rin ang kanyang buong sambahayan. Ama, salamat at sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming pag-aaral at ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi po at pagpalain kayong lahat na nakikinig.